Kakir, sa video nga pong ito, sinasabi ni Pastor na ang Holy Communion ay hindi requirement para sa kaligtasan, na ang tinapay at alak ay simbolo lamang, at ang layunin nito ay simpleng pag-alala lang daw kay Kristo. Panoorin natin ang video na ito. Una, may tanong lang po ako, required ba na kumain ng bread at wine to remember the Last Supper of Christ? Nalilito na po ako at anong araw ba dapat gawin? Sige, sagutin natin to. Alam nyo, marami talagang nagtatanong kung maliligtas ba ako kung hindi ako makakakain ng tinapay at makakainom ng alak sa Holy Communion. May kasalanan ba ako kapag hindi ako nakapag-participate? May bisa ba ang kaligtasan ko? Kung wala, ito. Marami ang nalilito. Ang iba, ginagawang ritual. Ang iba, ginagawang obligasyon. At ang iba naman, ginagawang tradisyon lang. Pero, ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia? Sa huling hapunan, bago ipako si Jesus sa krus, ginawa niya ang isang napakahalagang bagay. Gumawa si Jesus ng tinapay, pinagpira-piraso at sinabi, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Luke chapter 22 verse 19, ang saro ay ang bagong tipan sa aking Luke 22 verse 20. Pansin nyo, hindi sinabi ni Jesus, gawin nyo ito upang kayo'y maligtas. Ang sinabi niya, gawin nyo ito bilang pag-alala sa akin. Ibig sabihin, hindi ito requirement para sa kaligtasan, kundi paalala ng kaligtasan. So ano ba ang kahulugan ng bread at wine? Una, ang tinapay. Sumasagisag ito sa paghihirap, pagpapasakit, pagpapalo, pagdurusa, at pagkapako sa krus. Isaiah 53 verse 5, siya ay nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. So ang tinapay ay paalala na may presyong binayaran ang kaligtasan mo. Pangalawa, ang alak. Ito ay simbolo ng dugo ni Kristo. Sumasagisag ito sa kapatawaran, bagong tipan, at bagong buhay. Hebrew chapter 9 verse 22, kung walang pagkabuhos ng dugo, wala kapatawaran. Ang alak ay paalala na pinatawad ka dahil may dugong dumanak. So ang tanong, required ba ito para maligtas? Malinaw ang Biblia. Efeso chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat sa biyaya, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay hindi sa pamamagitan ng gawa. Hindi sinabing naligtas ka dahil sa komunyon, naligtas ka dahil sa ritual, naligtas ka dahil sa sakramento. Ang kaligtasan ay sa pananampalataya kay Jesus lamang. So kung required ang komunyon para maligtas, sana sinabi ni Jesus, gawin nyo ito upang kayo'y maligtas. Pero ang sabi niya, gawin nyo ito bilang pag-alala sa akin. Para mas malinaw po, ganito. Halimbawa, may mahal ka sa buhay na namatay. May larawan ka sa wallet niya. Ngayon, tatanungin kita, buhay pa ang mahal mo dahil hawak mo ang larawan niya? Ang sagot, hindi. Ang larawan ay paalala, alaala, paggunita. Hindi ito nagbibigay buhay, nagre-remind lang. Ganito rin ang bread and wine. Hindi ito nagbibigay ng kaligtasan. Ipinaaalala nito ang kaligtasan na natanggap muna. Okay, so panoorin nyo na lang po ang buong video na kanyang patutuo. Ngunit may isang banda po na may mga bahagi po ng kanyang sinabi na maaari po nating sang-ayunan. Totoo po na hindi tayo naliligtas dahil lamang po sa isang ritual. Totoo po na ang kaligtasan ay biyaya po ng Diyos. Totoo po na dapat na may pananampalataya. Ngunit ang tanong po rito ay, simbolo lang ba talaga ang Holy Communion? Bakit napakalakas po ng salita ni Jesus sa John chapter 6? Bakit may babala po si San Pablo na maaari pong mapahamak ang isang tao dahil po sa maling pagtanggap ng katawan at dugo ni Kristo? At bakit halos lahat po ng unang Kristiyano sa loob po ng unang 1,500 years ay naniniwalang tunay na presensya ni Kristo ang Eukaristiya? Kung simbolo lamang po ito, bakit parang napakaseryoso po ng Biblia tungkol po dito? Ngayon po, sa video na ito, isa-isahin po nating sagutin ang bawat punto na kanyang sinasabi. Sa unang punto niya po, ginagawa lamang daw ito bilang pag-alaala sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Now, ito po ang pangunahing argumento niya. Sabi niya, in Luke 22 verse 19, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Pagkatapos, ang konklusyon ay, kung pag-alala lang ito, simbolo lang ito. Ngunit dito po nagkakaroon po ng problema dahil hindi po niya ipinaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng salitang remembrance sa konteksto mismo ng Bibliang Hudyo. Kapag in-apply po natin ang modernong concept, ang modernong kahulugan nito, ang remembrance po ay simpleng memorya lamang. Parang lumang litrato, parang pag-alala sa namatay. Ngunit hindi po ganito ang kahulugan nito sa Biblia. Ang ginagamit po ni Jesus ay may kaugnayan po sa konsepto ng Jewish Passover. Sa Pasko po ng mga Hudyo, tuwing ipinagdiriwang po nila ang paglabas po sa Egypt, hindi po nila sinasabing may nangyari noon. Sa halip ay para bang muli silang nakikipagbahagi mismo sa pangyayaring iyon. Ito po ay tinatawag na memorial sacrifice.
Hindi po simpleng paggunita lang, kundi pakikibahagi. Kaya nang sabihin po ni Jesus na, "Do this in remembrance of me," hindi po ito nangangahulugan na alalahanin nyo lang ako. Kundi ang sinasabi dito ng ating Panginoong Jesucristo, makibahagi kayo sa aking handog. Ipasok ninyo ang inyong sarili sa misteryo ng aking sakripisyo. So ito rin po ang dahilan kung bakit ginagamit po ng simbahan ang salitang Eucharistic sacrifice. Hindi po dahil inuulit po ang krus, kundi dahil ang isang sakripisyo po ni Kristo sa Kalbaryo ay ginagawang presente sa bawat misa. Now, ito ngayon ang pinakaimportanting bahagi. At ito po ang hindi niya nabanggit. Bakit? Dahil dito po bumabagsak ang argumentong simbolo lang. In John chapter 6 verse 51, sinasabi dito, "I am the living bread that came down from heaven." Pagkatapos po sinabi ni Jesus in John chapter 6 verse 53, "Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you." Pansinin niyo po, hindi po sinabi ni Jesus na alalahanin lamang ninyo ang aking katawan. Isipin lamang ninyo ang aking dugo. Hindi niya po yan sinabi. Ngunit ang sinabi niya po, "Eat my flesh, drink my blood." At alam niyo po ba kung anong nangyari? Nagulat po ang mga Hudyo. In John chapter 6 verse 52, "How can this man give us his flesh to eat?" Kung simbolo lang pala ito po sana ang pinakamagandang pagkakataon para linawin ni Jesus. Ngunit hindi niya po ginawa. Sa halip po, lalo pa niyang inulit. Mas matindi pa, mas literal pa, mas direkta pa. At ano pong resulta? In John chapter 6 verse 66, many of his disciples turned back and no longer followed him. So ito lamang po ang pagkakataon sa Ebanghelyo kung saan maraming alagad po ang umalis dahil sa isang turo. At hindi po sila pinigilan ni Jesus para sabihin, "Sandali lang, simbolo lamang ang aking ibig sabihin." Hindi po. Hinayaan niya silang umalis. Bakit? Dahil tama po ang kanilang narinig. Mahirap lamang itong tanggapin. Now, ito ngayon ang sentro ng pagtuturo ni Pastor. Sabi niya, ang tinapay ay simbolo ng katawan ni Kristo. Ang alak ay simbolo ng dugo ni Kristo. Katulad lamang daw ito ng litrato ng isang mahal sa buhay. Well, magandang pakinggan, simple, madaling intindihin. Ngunit ang tanong po dito ay, iyan ba talagang itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo? Balikan po natin ang huling hapunan. In Matthew 26 verse 26, sinasabi po dito, "Take, eat. This is my body." Pansinin niyo po ito. Hindi po sinabi ni Jesus na this represents my body. Hindi niya po sinabi na this symbolizes my body. Hindi niya po sinabi na this reminds you of my body. Ang sabi niya po, this is my body. In Matthew 26 verse 28 po sinasabi dito, "This is my blood of the covenant." Muli po, hindi sinabi ni Jesus na this symbolizes my blood. Hindi niya po sinabi na this is a picture of my blood. Hindi niya po sinabi na this merely reminds you of my blood. Ang sabi niya po, this is my blood. Kaya kung ang Biblia lamang po ang pagbabasihan natin, mas natural po na basahin ang sinabi mismo ni Jesus bilang literal kaysa sa symbolic lamang. Sa katunayan po, ang burden of proof ay nasa nagsasabing simbolo lamang ito. Dahil si Kristo mismo po ay nagsabing, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Exactly, na talagang yun talaga ang kanyang ibig sabihin. Now, ito po ang isa sa pinakamalakas po na ebidensya laban po sa ideya na simbolo lamang daw ang communion. At ito po ang bahagi na madalas po na hindi nabibigyan po ng pansin. In 1 Corinthians 11:27, sinasabi po dito, "Whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord unworthily will be guilty of the body and blood of the Lord." Tingnan po natin ito. Kung simbolo lamang ito, bakit magiging guilty ang tao sa katawan at dugo ni Kristo? Isipin po natin ito. Kung may larawan ako ng aking ama at hindi ko iginagalang, hindi ibig sabihin po na nasaktan ko mismo ang aking ama. Larawan lamang po iyon. Simbolo lang po iyon. Ngunit sinabi po dito ni San Pablo, guilty of the body and blood of the Lord. Napakabigat po ito na salita. Parang sinabi niyang may direktang kaugnayan talaga ito kay Kristo mismo. Mas lalong lumalim po ang sinabi ni San Pablo sa 1 Corinthians 11:29. "For anyone who eats and drink without discerning the body, eats and drink judgment upon himself." Pansinin niyo po ito. Hindi po sinabi dito na without discerning the symbol. Hindi po sinabi dito na without discerning the reminder. Hindi po sinabi dito na without discerning the picture. Ang sabi po dito, the body. At ano po ang resulta? In 1 Corinthians 11:30, "That is why many among you are weak and sick, and the number have fallen asleep." Ang ibig sabihin lamang po ng fallen asleep dito ay namatay. Ang tanong po dito, kung simpleng simbolo lang ito, bakit may nagkasakit? Bakit may mga namatay? Bakit napakabigat ng babala ni San Pablo? Dahil para po sa mga unang Kristiyano, hindi po ito ordinaryong tinapay.
Hindi po ito ordinaryong alak. Hindi po ito simpleng paalala lamang. Ito talaga ay banal, ito po ay misteryo, ito po ay tunay na presensya ni Kristo. You see, napakaliwanag po ang sinasabi ng Biblia. Now, doon naman po tayo sa naging halimbawa po ni Pastor. Sabi niya, ang communion daw ay parang litrato ng isang mahal sa buhay. Well, magandang halimbawa, ngunit hindi po ito ang tugma na sinasabi ng Biblia. Bakit? Dahil walang bahagi po sa Biblia na nagsasabing ito ay parang larawan ko. Ito ay parang alaala ko lamang. Sa halip po ang ginagamit na wika ng bagong tipan ay mas malalim. In 1 Corinthians 10:16, sinasabi po doon, the cup of blessing that we bless is not a participation in the blood of Christ. The bread that we break, is it not a participation in the body of Christ? Pansinin niyo po ang salita, participation. Hindi po remembrance lamang, hindi po picture lamang, hindi po symbol lamang, kagaya po ng itinuturo ng mga pastor sa ibahing pananampalataya. Sinasabi po dito, participation, pakikibahagi, pakikiisa, communion. Kaya para sa simbahan po, ang Eucharist ay hindi po simpleng alaala lang. Ito po ay pakikibahagi sa buhay ni Kristo. Hindi po dahil inuulit ang krus, kundi dahil ang iisang sakripisyo ni Kristo ay ginawa niyang present sa kanyang simbahan. Now, dito po kailangan natin maging patas. May bahagi po na sinasabi niya na sang-ayon po ang simbahan. Hindi nagtuturo ang simbahan na kumain ka ng ostya at automatic ligtas ka na. Hindi po. Ang kaligtasan po ay talagang biyaya po ng Diyos. Ephesians 2:8, by grace you have been saved through faith. Sangayon po tayo dyan sa kanyang sinasabi. Ngunit ang tanong po dito ay, paano tayo tumatanggap ng biyayang iyon? Dahil ang parehong Biblia po ay nagsasabi rin na John 3:5, unless one is born of water and spirit. John 20:22-23, whose sins you forgive are forgiven. James chapter 5:14, call the elders of the church. John 6:53, unless you eat the flesh of the Son of Man. Ang biyaya po ay libre. Ngunit ginagamit po ng Diyos ang mga sakramento bilang paraan po ng pagbibigay ng biyaya. Ganito pong pattern sa buong Biblia. Gumagamit po ang Diyos ng nakikitang tanda upang magbigay po ng hindi nakikitang biyaya. Now, ano ngayon ang pinaniniwalaan mismo ng mga unang Kristiyano? Yan pong pagbabatayan natin, hindi po ang mga umusbong lamang nitong 15th century. Kung tama pong ideya na simbolo lamang ang communion, dapat makita po natin iyan sa mga unang Kristiyano. Ngunit kabaliktaran po ang makikita natin. Kagaya po ni Saint Ignatius of Antioch, taong 107 AD, alagad po siya ng mga apostol, sinabi niya, they abstain from the Eucharist because they do not confess that the Eucharist is the flesh of our Savior Jesus Christ. Pansinin niyo po ito. Hindi niya po sinasabi na symbol. Hindi niya po sinasabi na reminder lang. Ang sabi po niya, flesh of our Savior. Si Saint Justin Martyr naman po noong 150 AD, nagsabi po, we do not receive this as a common bread and common drink. Mahigit po 1,000 taon bago po ang Protestant Reformation, naniniwala na ang mga Kristiyano na ang Eucharist ay higit pa sa simbolo. Kaya ang tunay po na tanong dito ay hindi, kailangan bang mag-communion para maligtas? Kundi ang tamang tanong po dito, ano ba talagang sinasabi ni Jesus tungkol dito? Kapag sinabi ni Kristo na, this is my body, maniniwala ba tayo sa Kanya? O papalitan po natin ang Kanyang salita ng sarili nating interpretasyon? Diba? Kakiras, marahil po ang pinakamalaking trahedya po sa Kristyanismo ngayon ay hindi ang kakulangan po ng Biblia, kundi ang dami ng magkakaibang interpretasyon nito. At minsan po kapag binasa po natin ang Biblia ng hiwalay sa kasaysayan ng simbahan, nakakalimutan na po natin kung ano ang pinaniniwalaan ng mga apostol at ng mga unang Kristiyano. Ang Eucharistia po ay hindi magic, hindi po ito anting-anting, hindi po ito simpleng ritual lang, at hindi rin po ito simpleng simbolo. Ito po ay dakilang regalo ni Kristo sa kanyang simbahan. Ang paraan kung paano po siya nanatiling kasama natin. Ang katuparan ng kanyang pangako na sinasabi po sa Matthew 28:20, I am with you always. Kung simbolo lamang po ang Eucharistia, bakit iniwan ng maraming alagad si Jesus dahil dito? At kung tunay po itong katawan at tugo ni Kristo, marahil ito rin po ang dahilan kung bakit sa loob po ng 2,000 years, handang mamatay ang mga santo upang ipagtanggol ang banal na Eucharistia. Subscribe po natin ang ating YouTube channel at i-follow po natin ang ating Facebook page. At kung nais nyo pong suportahan ang ginagawa nating Catholic content, maaari po kayong mag-subscribe sa ating Facebook page. Ang link po ay nasa comment section. At i-comment nyo na rin po sa ibaba. The Eucharist is the true body and blood of our Lord Jesus Christ. God bless po sa ating lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.